Kumusta mga amigo? Gaano ka-importante ang laro ng Los Angeles Lakers kontra Utah Jazz? Ano ang senaryo ng Lakers sa playoffs or sa play-in? Nanalo kanina ang Los Angeles Lakers kontra Phoenix Suns sa score na 107-121. Sa pangunguna ni D'Angelo Russell na may 24 points, 6 3-pointer on 6 of 9 shooting from the field. Napaka-efficient mga amigo. Yun nga lang, nagkaroon din siya ng 6 na turnover. Nag-ambag naman ang napakahusay na si Austin Reeves ng 22 points at 21 points naman etong si Malik Beasley na nagpakawala ng 4 na 3-pointer. On 40% shooting mga amigo. Hindi naman maganda ang nilaro ni King LeBron James na may 16 points, 6 assists at 6 rebounds on 6 of 19 mga amigo from the field. Napakaalat niyan. Maging si Anthony Davis, pangit din ang naging shooting na nag-ambag lamang ng 14 points at 21 big rebounds at 3 blocks mga amigo. Nakalaban ng Lakers ang second unit ng Phoenix Suns mga amigo dahil ang kanilang Big Four ay ipinahinga para mag-ready na mga amigo sa playoffs. Hindi tuloy nagkabanggaan si LeBron at KD sa sobrang tagal na simula pa nang nasa Warriors pa ito mga amigo si Kevin Durant. Grabe, ayaw talagang payagan na magkalaban sa court. Pero nagkayakapan naman at nagkausap kanina ang dalawa before the game to pay respect to each other. Kumbaga, ganyan talaga ang mga superstar. Napansin ko din mga amigo na hindi masyadong siniseryoso ng Los Angeles Lakers ang laban nila kanina, lalo na sa first quarter. Talagang inuungusan sila dito ng Phoenix Suns. Buti na lamang mainit si D'Lo na ayaw magmintis mga amigo. At maging sa fourth quarter, siya din ang nagpaula ng tres to seal the game. Mantakin mo, 3 3-pointer na sunod-sunod, hindi man lang nagmintis. Pag ganito lagi si D'Lo, nako, ilista mo na yan. Paniguradong panalo na. Dahil sa panalong yan mga amigo, ayon sa report ni Dave McMenamin, ang Lakers ay ang kauna-unahang team since Brooklyn Nets at Chicago Bulls noong 2004-2005 season ang nagtapos na may winning record matapos ang pangit na simula na 2-10 win-loss record o mas malala pa. Well, salamat sa trade na ginawa ni Rob Pelinka para makuha ang right pieces na talagang magbi-blend sa team mga amigo. Tandaan natin mga amigo, right pieces. Dahil kahit sobrang magaling ang makuha nila, kung hindi naman magko-complement sa bawat isa ang laruan, nako, malamang sa malamang, hindi magiging maganda ang resulta. Tingnan natin ang nangyari ngayon sa Dallas Mavericks na after ng trade ay nawala na sila sa playoffs. At maging sa play-in mga amigo ay nalaglag na. Sa post-game interview mga amigo ay sinabi nga ni LeBron at AD na nagpapasalamat sila kay Austin Reeves na talagang pinuri ang skills nito na lalong naging matindi daw after ng All-Star break. At syempre, ang mainit na shooting ni D'Lo at Malik Beasley. Dahil sila daw ni LeBron ayon kay AD ay talagang nag-struggle. Pero nanalo pa din ang Lakers dahil sa kanilang depth. Kahit hindi lagi maganda ang panalong ito mga amigo, still panalo pa rin. Kaya okay pa rin yon mga amigo para sa Los Angeles Lakers. Subalit ito ang sistema dyan mga amigo. Nanalo din ang Golden State Warriors at New Orleans Pelicans na siyang hindi magandang balita para sa Los Angeles Lakers. Dahil mananatili sila sa number 7 seed. Ngunit may pag-asa pa naman talagang pumasok sa number 6 kung sakaling matalo sa huling laro ang Golden State Warriors at manalo naman sila. Hindi pa rin pwedeng magpakampante ang Los Angeles Lakers mga amigo dahil hindi nila hawak ang sitwasyon. Ang mga kalaban ng Warriors ay ang Portland Trail Blazers na out na sa play-in kaya pwedeng madali na ito para sa Warriors. Ang kalaban naman ng Lakers ay ang Utah Jazz na kahit na out sa play-in ay pinahirapan pa rin sila ng nakaraang laro na umabot pa nga sa overtime. Ang Pelicans naman mga amigo ay may isa pang laro at sila ngayon ay nasa number 8 seed
na kung matatalo nga ang Lakers ay pwedeng maungusan sila sa number 7. Bukod pa sa Pelicans mga amigo ay poproblemahin pa din ng Los Angeles Lakers ang Minnesota Timberwolves na may 2 laro pang natitira na sa oras na manalo ito mga amigo ay pwedeng maagawan sila ng pwesto dahil lamang ito sa kanila sa series. Ang huling laro ng Timberwolves ay kontra Pelicans kaya kung sino sa dalawang team na ito ang pwedeng umabante depende na lamang sa resulta ng kanilang laro. Wala pang katiyakan talaga ang standing sa West simula sa Warriors na nasa number 5 seed pababa. Sa April 10 pa talaga mga amigo magkakaalaman. Ngunit ang masaklap dyan mga amigo ang laro ng Clippers, Pelicans at Wolves, Warriors at Lakers ay magsisimula pa ng alas 3:30 ng madaling araw. Kaya mahirap malaman ang resulta kasi pwede magkasabay-sabay ang pagtatapos ng laro mga amigo. Kung gusto mong magpatalo or maipanalo ang laban para manatili ka sa pwesto or umangat sa pwesto ay mahirap ngang sabihin. Nalalagay ngayon mga amigo sa alanganin ang Golden State Warriors kasi kung titingnan natin ang standing, sila ngayon ay number 5 sa Western Conference, sinusundan ng number 6 na Los Angeles Clippers at number 7 na Los Angeles Lakers. Ngayon, assuming manalo sa April 10 ang Golden State Warriors at bukas ay manalo naman ang Los Angeles Clippers. Take note mga amigo, may 2 laro pa ang Los Angeles Clippers. Ngayon, kapag inilaglag nila ang laro sa April 10, tatabla sila dito sa Los Angeles Lakers na merong 43 wins at 38 loss. Assuming na manalo din ang Los Angeles Lakers sa huling laro nila kontra Utah Jazz. Ngayon, mananatili ang standing mga amigo, subalit eto ang matindi dyan, ang makakaharap talaga ng Golden State Warriors sa first round ng playoffs ay itong Phoenix Suns. At hindi naman sila pwedeng magpatalo mga amigo kasi mapupunta sila sa play-in. Napakahirap mga amigo ng sitwasyon ngayon ng Golden State Warriors. So mamimili nga sila kung dediretso sila sa number 5 seed or dito sila sa play-in tournament. So ang lahat yan mga amigo ay hawak talaga o kontrolado ng Los Angeles Clippers.